Maugo nga ang mga terminolohiyang ito dahil sa kasalukuyang LTO issue. Ngunit ano nga ba ang kahulugan, gamit at pagkakaiba ng mga ito sa industriya ng banking, finance at lending? Tuturuan kita kapatid. Sa banking at lending, kapag nakita nyo ang 15 days sa inyong loan agreement o time deposit, ang otomatikong kahulugan o interpretasyon nito ay 15 calendar days. Ibig sabihin, kung ano ang nakalagay sa kalendaryo ng mga araw, yon ang bilang. Kaya kahit walang pasok ang bangko o lending company, ang inyong interes sa utang at ang inyong interes sa time deposit ay tumatakbo pa rin. Kapag naman sinabing working days, ibig sabihin tatanggalin nyo sa bilang ang Sabado at Linggo, pati na rin ang National Declared Non-Working Holidays. Ang banking day ay sumusunod din sa working days. Kaya naman kapag sinabi sa inyo ng bangko na ipoproseso ang inyong application sa inyong loan o credit card within 15 banking days, ibig sabihin hindi kasama ang Sabado, Linggo at mga holidays. Paano naman kung nakita nyo ang isang bangko sa loob ng mall na bukas ng Sabado at Linggo? Yun ba ay maituturing na banking day? Hindi po, dahil yon ay partial operation lamang ng buong bangko. Dahil ang gagawin nila, maaari silang tumanggap ng inyong application form sa Sabado at Linggo sa loob ng mall, ngunit ang pagproseso ay sa next banking day dahil nga naman walang pasok sa kanilang head office. Paalala lamang na laging maging mapanuri sa mga paggamit ng terminolohiyang ito sa mga dokumento at application forms na pinipirmahan at inaagrihan ninyo, lalong-lalo na sa mga OLA kagaya na lamang ng loan application forms at kanilang terms and conditions. Follow for more money tips and stay smart and safe out there.